Hi guys, we're here right now at the NAIA Terminal 4 and we're on our way to Iloilo to send some relief goods to victims of Typhoon Yolanda. So we would like to thank AirAsia Zest for the flights that they provided. Maraming salamat po sa inyo because hindi na po ako nagdalawang salita. Nag-yes po kayo kaagad. So maraming salamat. It will be my wife, si Pong, MTP of Brugli Cruise, and Richard Ko of Tales from the Tummy. And we'll be seeing all of you there in Iloilo. Bumunin na muna namin yung flight na to. And then we'll all see you there. So thanks guys. Bye. Hi, we're here right now at the town of Sara, Iloilo. And nandito kami ngayon sa may wet market ng Sara na devastate ng Typhoon Yolanda. Ang sabi nga nila, this wet market, bago pa lang itong ginawa at na-devastate na siya kaagad ng typhoon. As you can see, mukhang wala talaga natira dito. And wala kang kahit bubong na makikita sa lugar na to. So nakakalungkot lang tingnan dahil papunta dito halos lahat ng puno nakabagsak na talaga. And mukhang nagre-rebuild na rin ang mga tao, but obviously they really need a lot of help. So we'll be heading to the town of Carles, which is around 2 hours away from here. 2.5 hours. So we're just shooting some documentation para makita rin ninyo kung anong devastation din dito sa Iloilo, maliban doon sa mga nakikita natin madalas sa Tacloban. Nandito kami ngayon sa munisipyo ng Sara. Behind me is lalagyan ito ng tubig. They put water here for supply for the entire municipality of Sara. So ito lang ang tubig nila ngayon na ginagamit para may masupplyan silang tubig sa mga tao dito sa lugar na to. Nandito kami sa disaster center ng Sara, ng municipality ng Sara. Itong mga iba sa mga dinidistribute ngayon sa mga lugar dito sa munisipyo na to. Mga listahan sila ng mga areas na na-distribute nila. And pinakita sa amin yung list of barangays na na-distributan na nila. Actually, this is the entire list of barangays of Sara. And yung mga nakasulat na mga to, ito pa lang ang mga na-distributan nila ng mga supplies. So, those areas na wala pang nakalista, yun pending pa. So, kulang pa sila ng mga list ng mga supplies na kailangan pagdalahan. So, ma'am, ano pong pangalan po nila? Marilyn. Marilyn, yan. Siya po ang head po ng DSWD dito po sa municipality ng Sara. 42 barangays. 42 barangays. And kulang na kulang pa rin po kayo ng supplies ngayon. Yes, kasi kinakain araw-araw. So, lagi na uubos. Nauubos yan. Still they need food. But the urgent needs is shelter materials. Okay, so yun po ang immediate po ninyo kailangan. Yes, kailangan. May water shortage pa rin po ba kayo? Yes, kasi ang iba, nag-iba na yun. Opo. At saka, international organization din na tumutulong. They still need... Still not enough po, ano? Kulang pa talaga. Kulang pa talaga. As of now, we don't have water here na ininom. Opo. So how do you get your water? So there is sakwa na lang sa bomba. Sa poso? Opo. Poso, oo. Pero at least meron kayong poso. May deep well kayo? Oo. Eh kung brown out, hindi naman kami makakuha ng water.
Kasi ang Eleco dito pa lang sa municipality, hindi pa nakapenetrate talaga sa mga barangays. Mas inilis barangay around the population. Yung iba sa amin lang, hanggang lang kami sa kapit. So 42 barangays, nag-iisa lang po itong center ninyo. Ito po ang in Yes. charge sa lahat ng 42 Oo, barangays. ito lang ang municipal disaster. Kasi pinupunuan din ng aming municipal mayor, Sinit Chali. But you have manpower, kompleto naman po ang tao. Oo, pero sige na down naman sila kasi tao naman sila. So, victim din sila. I see. Kung sino ang pamilya ko, nandito. Yung mga kailangan namin ng mga tao, yung leaders namin, yung iba namin ng mga leaders, pag tinawag mo, makapunta rin. Maraming salamat po. At we'll be praying na marami pa pong dumating na supplies po para sa Oo nga, halos. Maraming salamat. We're here already in Carles, the town of Carles, sa Iloilo. We've been here for about an hour and a half, 2 hours already, and we've been preparing relief for the victims of Typhoon Yolanda. And as you can see in my back, this is where the Korean Red Cross have pitched tent, and this is the Blue Bay Resort, which is actually owned by a good couple, a Brit and a Filipina. The owner is a former member of the International Committee of the Red Cross. He's now retired. And it's a good thing because sanay na siya sa mga ganitong klase mga disaster and relief operations. So what they've done now is the Korean Red Cross is the one manning here. May mga pumupunta din dito every now and then ng mga local government. But basically, it's the owner himself who's really tending to the people. And right now, this camp is taking care of around 650 families. And I'm talking families, not individuals. So basically, that's about 3,000 to 4,000 people all here. So they provide food, water, shelter somehow, and first aid. And I would just like to applaud them for everything that they've been doing. We'll be doing some more relief work in a bit, and then we'll be heading back to Iloilo City. And I just hope you get a good idea of what is happening here also, and that it's not just centered on Tacloban and other provinces. A lot of places here also in the Visayas have been gravely devastated by Typhoon Yolanda, and they really need help more than ever. Sana makapagpadala pa kayo ng tulong. Banye Sergio. Why? Castillo. Ay po di dua. Ay Sergio relative siya utod ni nang atsong. Ban ako. Kasbanya Ario. Then, ning kapatid ko yung isa, si Eric Subanes. Kapatid ko gilang dalawa. Di sa ako fishing. Opo. Tanggapin na niya para sa kapatid. Banyes DR! Thank you, sir. Banyes DR! Banyes Nestor! Organized to. Banyes Nestor! Barco Bimar! Baol Jovito! It's 12:20 in the afternoon. It's actually lunchtime. We're here right now at Blue Bay Resort, and we're already in Carles, Iloilo. And Blue Bay Resort now, although it was a resort before, they converted it into a relief center muna. So this is where they pitch their tents for first Unload the aid. goods. Yeah. And as you can see, we're here right now sa dump truck, and we've delivered a few of our relief goods, and we hope that This will help. the good people of We are little help to them. the provincial government of Iloilo will distribute it to the people of Carles. We've been to Sara also earlier, and nasa tabing dagat kami. If you can see some of the trees, sira-sira na talaga, and this was gravely devastated by Typhoon Yolanda. And we'd like to thank our gracious hosts, of course, the owners of Blue Bay Resort, for
for having us, and of course the provincial government of Iloilo. For supporting us, coming here. Yeah. So you know, it's very hard to actually get a good picture of the devastation in pictures. That's why we actually came over, and we hope through video also you can also see how bad it really is, because of course what we see on TV is only Tacloban and then the nearby areas, and people somehow tend to forget that you know, Other there peoples have been devastated yeah, too. oh, and no, and they're not getting enough relief as much as people are getting in Tacloban. So just so you know, a lot of people here are hungry. They are short of water, food, There's still no electricity no up to now. electricity. Towns and towns of no electricity at all, and they have no shelter. Ang sabi nga nila, they have rice, but their problem now is shelter. They have, so talagang ano sila dito, deep well. Yan ang pinagkukunan nila ng tubig. And They need GI sheets to start building. yeah. So we hope that through this video kahit papano, you know, makita ninyo yung devastation, at sana kahit papano makatulong din naman kayo kahit papano dito din sa mga ibang bayan ng Iloilo also. Yan. So we hope other people would also come over to see how bad it really is also here.